25 kongresistang inakusang tumanggap ng mali-maletang pera mula daw sa mga flood control projects. At live mula sa Batasang Pambansa, nanguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, sino-sino mga dinawit na kongresista at anong kanilang sinabi? Bok, marami-rami nga yung mga kongresistang idinawit dito sa mali-maleta umanong kickback. Tinukoy po sila doon sa unsigned affidavit ng mga nagpakilala umanong dating Marines at tauhan umano ni dating Congressman Zaldico. Karamihan nga po sa mga nadawit ay mga aktibong kongresista noong kasagsagan pa ng Quadcom at Good Government hearings. Kaugnay po yan nung Pogo, EJ case at confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang doon sa listahan si ML Party List Representative Leila De Lima na kapapasok lang po ngayong 20th Congress. Maring itong itinanggi ni De Lima. Aniya, sobrang nakatatawa raw na pinalabas nilang pinadalhan siya ng maleta ng pera. Malinaw daw na demolition job ito at pawang kasinungalingan. Nakapagdududa rin aniya na itinaon ito sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC at paggulong ng impeachment laban kay VP Sara. Squid tactics aniya ito para nga ilihis tayo sa totoong issue at yan daw po ay ang pagpapanagot sa mga Duterte. Itinanggi rin ng mga dating makabayan representatives na sina Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel yung aligasyon. Giit nila paraan lang daw ito para patahimikin ang mga kumilos upang ilantad ang katotohanan. Maging si Manila 6th District Representative Benny Abante itinanggi po yung paratang na tumanggap siya ng maleta ng pera. Giit niya, ito ay politika. Tinatarget daw siya dahil sa umunang yung mga naging kanyang posisyon noong mga nakaraang taon sa paglaban nga para sa hustisya sa mga biktima ng EJ case. Tinawag namang delulu at pure BS ng ilang House leaders yung aligasyon. Narito po ang kanilang pahayag. Hindi natin masyadong binibigyan ng pansin dahil wala naman pong katotohanan doon. So, yun lang po. Huwag tayong dilulu. It's all BS. Those who are behind their supposed press con, they have not achieved anything but present themselves as National Marites Council. Marian, anong sabi ng Philippine Navy kung mga dating Marines nga ba itong mga nagsalita sa press conference kapon? Bok, agad nga yang inimbestigahan ng Philippine Navy at napag-alam nga wala na sa serbisyo yung mga sinasabi ng 18 Marines sa press cons. Dalawa pa raw do sa kanila ay niwala sa kanilang hanay at yung karamihan nga ay dishonorably discharged pa. Si Guteza rin ay retirado na rin daw nga sa serbisyo noon pa nga June 2020. Nananawagan nga po itong Philippine Navy sa publiko na maging mapanuri at iberipika muna yung kredibilidad ng impormasyon. Yung AFP naman ay nagbabala laban do sa mga political grandstanding at sa pagmamanipula nga sa paggamit ng media para nga raw magpakalat ng maling impormasyon. Samantala, pinaimbestigahan naman ni Senator Amy Marcos yung umano'y money delivery scheme na kinasangkutan nga nitong 18 dating militar. Pati na rin nga yung mga nai-report na koordinasyon umano ng ilang opisyal ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Mensahe nga ng dating ng senadora sa mga Marines humarap sila sa Senado para mapanumpaan nila ang mga pahayag nila. Narito po yung pahayag ni Senator Amy Marcos. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Yan po muna ang latest sa Kongreso. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Marian Enriquez, live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.